Okay. Okay, salamat po. Ang ating topic ngayon ay Daniel chapter 4. Thank you so much, Ma'am Cheryl, sa napakagandang awit sa Panginoon. At tunay nga po na ang ating kaligtasan, nga po, ay na kay Kristo lang at ang kanyang pagmamahal. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito. Tulungan po kami na makita po namin ang inyong kagilag-gilalas na gawa at bigyan kami ng kaunawaan sa aming pong pag-aaral. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So we're talking about Daniel chapter 4, the fall and rise of King Nebuchadnezzar. Di ba usually po, the rise and fall. Bakit po dito the fall and rise? Binaliktad ko po ang ating title. Ano po? Hindi po the rise and fall, but the fall and rise of King Nebuchadnezzar. So naiiba siya, no? Kung titingnan po natin ang Daniel chapter 4, ito yung panaginip po ni Daniel, ni King Nebuchadnezzar na pinaliwanag po muli ni Daniel, at ito po ay makikita natin sa Daniel chapter 4. Yung second dream po ni King Nebuchadnezzar. Naalala po natin yung first dream po ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, ano po? Yung pong statute. Ito naman po ay iba naman po yung kanyang binigay na panaginip ko kay King Nebuchadnezzar. So ito po yung kanyang mga panaginip. Kung makikita natin sa chapter 4 verses 1 to 3. Okay? Chapter 4 verses 4 hanggang 9. Ito po yung kanyang mga panaginip po. No? At sinasabi rito na pinatawag niya muli ang kanyang mga magicians, ang mga astrologers, ang mga Chaldeans, mga soothsayer, pero hindi talaga maibigay kung ano yung kanyang interpretasyon. Dito po ay kakaiba. Naalala niyo po yung panaginip niya sa Daniel chapter 2, hindi po niya, hindi niya ma-recall. Di ba? Yun ang mahalaga, hindi niya ma-recall. At pina-recall ng Panginoon kay Daniel pagkatapos ng manalangin na apat, si Shadrach, Meshach, and Abednego at Daniel, they prayed to God and even they fasted, at ibinigay sa kanila kung ano yung napanaginipan po ni King Nebuchadnezzar, pati yung interpretation. But this time, nasabi naman po ni King Nebuchadnezzar ang kanyang panaginip, pero hindi naman niya alam ang mga interpretasyon. So dito po alam natin na sabi nga po ay sabi ni Belshazzar, chief of the magicians, because I know that the spirit of the holy God is in you, and no secret trouble you. Explain to me the visions of my dream that I have seen and its interpretation. So ano yung vision, ano yung interpretasyon, yun ang sinasabi sa kanya. Verses 10 hanggang 12. At ito po yung yung visions na ipinakita ng Panginoon muli kay King Nebuchadnezzar. Isang tree na doon sa gitna po ng earth, at ito po ay lumalaki, grow, ay nagiging strong. Pagkatapos po ay na-reach niya yung heaven, pero it could have seen to the end of the earth. It lives were lovely, abundant daw po, no? Pero may mga beasts doon sa field, found shade under it, and at yung mga birds daw po, mga ibon, ay naroon kumbaga po, they dwelt sa mga branches na yon. And all flesh was spared from heat. In verses 13 hanggang 15, ito naman po, doon sa ay ipinakita ang mga bagay na ito, tapos bigla na lang pong chop down the tree and cut off its branches, at muli po ito yung ipinakita muli sa kanya, verses 16 hanggang 17, ay ito muli po ay inisa-isa na po ni Daniel, verses 18 hanggang 19. This dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now, Belteshazzar, i-declare mo naman kung ano ang interpretasyon na yun. So nasabi niya lahat. At ito po ang gustong-gusto ko sa sinabi ni King Nebuchadnezzar. But you are able, for the spirit of holy God is in you. So kumbaga po,
alam na nitong si King Nebuchadnezzar na may kakaibang Panginoong pinaglilingkuran yung apat. This time wala po sa picture yung tatlo. Naalala niyo po yung ating napag-aralan sa Daniel chapter 3. Wala sa picture or wala sa account si Daniel, Pero this time naman po, wala sa account na ito, so narrative na ito, ang tatlo, kundi si Daniel lang. Muli, At ito ang nakaka-amaze sa sinabi po ng hari. Tandaan natin, ang hari po ay pagano, pagano po to. Pero kung paano po pagkakasabi-sabi, hindi po maliit na God yung nakalagay doon sa Bible. For the Spirit of the Holy God is in you. So, dito ay makikita natin na mayroon na po talagang knowledge. No, may knowledge siya pero wala pang conviction, wala pang conversion. Pansin natin, at may convince na, siya po ay na-convince na at may knowledge si King Nebuchadnezzar. Pero wala pa yung conviction at wala pa yung conversion sa kanya dito sa time na ito Kita nyo, napakaganda po yung na to sa verse 18 na ito. At ito na, in-explain na po ni Daniel sa verses 19, okay, hanggang 20, 22, 23 hanggang 25, 26 hanggang 27, 28, po, ay kita natin dito yun namang pagmamalaki po ni King Nebuchadnezzar. So, kumbaga po ay parang hindi niya maabot yung interpretasyon na yon, kaya sabi niya, teka muna, totoo ba yan? No, kumbaga po parang hindi niya matanggap, Pero alam natin sa verses 33 hanggang 35 ay makikita natin dito na si King Nebuchadnezzar, hindi lang siya na-convince, hindi lang may knowledge, hindi lang may conviction, pero dito sa verse 34 onward, siya po ay nagkaroon na ng conversion. Ito po yung ating pag-aaral ngayon. Verse 36 to 37. Kaya po sinasabi dito, ng chapter 4 nito contain the remarkable testimony of King Nebuchadnezzar, the reigning monarch of the world, who now humbled himself before the King of the universe and acknowledged his dependence upon the Lord and the Most High, the one who rules in the kingdom of men and gives it to whomever he chooses. So dito natin na nakita, mga kaibigan, na kahit mga paganong hari, kung sila po ay atheist man yan, evolutionist man yan, walang Diyos talaga yan, walang pagkakilanlan, pinakamasama, pinaka-notorious na tao. Pero kapag ka po ang Holy Spirit ay gumawa sa isang tao, katulad ng nangyari kay Haring Nebuchadnezzar, hindi lang siya nagkaroon ng knowledge about God, hindi lang siya nagkaroon po ng tinatawag na siya po ay nagkaroon ng na-convince na mayroon Diyos, kundi nagkaroon ng conviction at conversion. So yun po ang pinakamahalaga sa lahat. So ating susundan. Over the course of his long reign, which is 605 to 562 BC, ay natutunan po ni King Nebuchadnezzar na ang Panginoon ng mga Hebreyo ay nagre-reveal po ng mga secrets, and that he saved his faithful followers from the fiery furnace. So dito, yet his heart remained proud and independent. Kasi pa nga, di ba, pansinin nyo, wala pa sa kanya yon sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, di po ba? Pero alam niya, pinipigil niya yon, alang may Diyos, may makapangyarihan ng Diyos, pero meron pa rin po siyang pride sa kanyang puso. God therefore removed him from his throne and humbled him into the dust. After the recovery from his sickness, he submitted fully to God. The once proud monarch had become a humble child of God. Ito po yung sinulat po ni Ellen White sa Prophet and Kings, page 521. So from the earliest time of the great controversy, when Satan first tried to be God, up through the rise of the man of sin, and until the final crisis over worship, humankind is one way or another has wanted to be God. This trait was seen in King Nebuchadnezzar as well. So kung paano po na gusto ni Satanas na maging katulad siya ng Diyos at siya'y maging Diyos at lampasan pa niya ang Panginoon, ganun din po ang naging espiritu ni King Nebuchadnezzar.
But ito po ang napakaganda sa lahat. Ang sabi ko nga kanina, yung binasa nating mga teksto sa Daniel chapter 4, si King Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng pangalawang panaginip. It was not about an image but about a tree. This tree was so tall that it seemed to reach into heaven and could be seen from any part of the globe. Its immense size and spreading branches displayed its powerful influence. Kumbaga po yung kanyang kapangyarihan, di ba naalala nyo, papag-aralan po natin ang history, kahit hindi tayo magbasa ng Bible, may history tayo, di po ba? Ang pinakamatanyag, may pinakamakapangyarihan, pinakadakila, pinakamayaman, no, pinakamakapasap. Kumbaga po, kinikilala sa buong mundo ay ang imperyo po ng Babylon. Kaya po, its immense size and spreading branches displayed its powerful influence. No, hindi pa siya superior siya sa lahat, no po, pero natalo po siya at nakubkob, alam naman natin, ng Medo-Persian Empire. Okay. So what was the dream about? What sequence of event happened in the dream? And what does the dream itself says about the purpose of the dream? Ano ba yung purpose ng kanyang panaginip? No po, at ano yung sequence ng sunod-sunod ng mga nangyari ayon doon sa panaginip? Kasi po pwedeng masabi natin mangyari pero hindi magkakasunod. Pero itong kay Daniel at kay Haring Nebuchadnezzar, kung paanong kanyang napanaginip, ganun din po ang sequence ng nangyayaring sunod-sunod. So talagang yung prophecy will come to pass. Talagang mangyayari at mangyayari ito ayon sa panukala at oras ng ating pong Panginoon. So the tree symbolism was not strength to Nebuchadnezzar. Herodotus tells of the case of Astyages, Nebuchadnezzar's brother-in-law, who had also dreamed of a tree symbolizing his dominion over part of the world. King Nebuchadnezzar himself, in an inscription, compares Babylon to a great tree sheltering the nations of the world. Kumbaga po, hindi na bago yon para kay King Nebuchadnezzar. Kaya nga lang hindi niya alam kung ano ang pakahulugan o interpretasyon ng panaginip na yon na ibinigay ng Panginoon ng ikalawa kay Haring Nebuchadnezzar. Pero ito po, alam niya, yung tree po ay kumbaga po, yun nga po, ang symbolize nga rin po yun, yung kanyang power, yung kanyang dominion, yung kanyang authority po ay lalawig at lalawig. Pero darating ang oras, ayon dun sa interpretasyon ni Daniel, no po, na mawawala po yung kanyang kapangyarihan. So in Daniel 4, the reign of King Nebuchadnezzar is symbolized by the tree in the midst of the earth, highlighting its importance. Babylon was approximately in the center of the then known world. So kumbaga po sa buong mundo, kinikilala ang Babylon na pinakatanyag, pinakamakapangyarihan, pinakadakilang imperyo sa balat ng lupa during his time, sa panahon po ni King Nebuchadnezzar. So the king sees a watcher, a holy one, coming down from heaven, verse 13. So throughout history, God has been the holy watcher who cares for his people. So the prophet Hanani reminded King Asa that the eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Kumbaga po mga kapatid, sa ating panahon, kahit ano ang ginagawa mo, kahit saan ka naroroon, hindi po umaalis ang paningin ng Panginoon sa atin. Kaya nga po sinabi rin po sa Book of Matthew, di po ba? Kahit po ang bilang ng buhok natin ay alam ng Diyos. Ilang tao ba ang mundo ngayon? Di po ba? Nasa 7.1 billion. Pero bawat buhok ng bawat isa ay alam niya. Bawat maya na nahuhulog sa puno ay alam niya. So ganito po ang Panginoon na kumbaga po sa panaginip po ni King Nebuchadnezzar, ang interpretasyon na ito ay alam niya ang Panginoon po ay naroon. King Nebuchadnezzar recognized that the Holy Watcher was similar in appearance to the one who walked with the three Hebrews in the fiery furnace. So kitang-kita po ni King Nebuchadnezzar sa kanyang panaginip na parehas yung Holy Watcher ay katulad din po
nung isang, sabi nga, look like the Son of God, na kasama ng tatlong Hebreyong naglalakad doon sa pugon. So, ibig sabihin, tong Holy Watcher nito, at saka yung naglalakad na kasama nila Shadrach, Meshach at Abednego doon sa pugon, ay iisa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yan po ay sinabi po ni Ellen White. Ano po? The stamp and the band refer to Nebuchadnezzar's preservation. Despite his humiliation, he was to be restored as king after he came to know God. During his madness, he also may have been bound with the bronze chains to restrict his movement. So alam natin mga kaibigan, doon sa mga panaginip na yon ay nagkakaroon po siya ng isang karanasan na siya po ay masisiraan ng ulo, makikitulad na parang hayop, ano po. At isa pa po mga kaibigan ay sabi nga po ay nagkaroon po ng humiliation sa kanya sarili. Bakit po? Siyempre ikaw ay hari, kinikilala ka, no, wino-worship ka, lahat ng sabihin mo gagawin ng mga tao. Pero this time mga kaibigan, ipinakita ng Panginoon sa kanyang panaginip at sa interpretasyon ni Daniel na binigay din naman ng Panginoon kay Daniel ang magiging kahinatnan ng lahat ng mga kapalaluan ni Haring Nebuchadnezzar. There is some evidence from a Mesopotamian custom of putting metal bands on trees, whether to prevent them from cracking or from some other reason that is not clear. Ito po ay kinuha natin sa isang libro ni J.J. Collins, Daniel po, the Book of Daniel, at ito po ay year 1993. So sinasabi po dito, the remnant of a tree which bronze ring or bands were unearthed at Khorsabad at the entrance to the temple of the sun god Samas. So ibig sabihin po, nag-uugnay po at parehas ang konteksto yung tinatawag na may kinadena po, no? Kumbaga po, kinadena po dahil sa kanya pong karanasan na nag-asal hayop po si Haring Nebuchadnezzar. Pero tingnan natin, ano nga ba ang advice ni Daniel? At ito'y makikita natin sa Daniel chapter 4, verses 19 to 27. Though they share much in common, sabi nga, a few crucial differences exist between the two stories. One of the most striking is that in Daniel chapter 4, the king does not threaten anyone with death. Kumbaga po, kung papansin po natin, di ba, doon sa Daniel chapter 2, kakaiba po. No, dahil yung statues nga po, di ba, naalala niyo po yon. Tapos sa Daniel chapter 3, naalala niyo rin po, no, kapag hindi kayo sumunod, okay, una muna, yung kanyang panaginip na pag hindi nyo to nasabi sa akin, ang aking panaginip, kasi nga po, ay mahirap talaga yon, ano, yung bang hindi naman ikaw ang nanaginip, tiyatanong, ano ba panaginip ko? Kapag hindi nyo to ginawa, kayo ay aking tatadtarin. No, doon sa Daniel chapter 3 naman, may threat na naman ng kamatayan, di ba? Nagbigay pa ng decree si Daniel na ang lahat ng hindi po sasamba roon statute ay itatapon sa pugon. Pero this time sa Daniel chapter 4, mapapansin po natin sa buong chapter ng 4, wala pong death threat po na kung hindi mo ito masabi, ay ikaw ay lahat kayo mamamatay kayo, no? Pero tinawag niya rin po ang, 'di ba sabi sa ating binasa kanina, tinawag niya rin po ang mga Chaldeans, ang mga astrologers, ang mga soothsayers, ang mga magician, at siyempre po alam natin, naroon din ang presensya ni Daniel. So perhaps though he has a long way to go spiritually, perhaps what we see here is a bit of sanctifying process of God working on him. He no longer wants to kill those who don't satisfy his very whim. So how did the dream affect Daniel and why he was so reluctant to speak? Kung mababasa po natin, buksan ninyo ang Biblia ninyo. Bakit po naka-apekto ba to kay Daniel? At bakit po parang reluctant siyang sabihin to, parang bangtulot siyang sabihin yung kanyang interpretasyon na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Daniel was troubled because of the gravity of the situation. How do you tell the king that he will become innocent for 7 years? Yet he had to tell him the truth, whatever the consequences. Yun po ang katotohanan. Nasagot na natin, Bakit? Sapagkat mahirap pong sabihin, halimbawa lang naman, President BBM,
ikaw po ay masisiraan ng 7 taon, mag-aalsa kang parang hayop, manginginain kang parang hayop. Yung kaya nyo ba sabihin yung kay President BBM? O di ba? Pag barang bantulot kang sabihin yon. Pero itong si Daniel, mga kaibigan, with all the courage, no? Alam natin na hinugot niya ang kanyang lakas, hinugot niya ang lahat ng kanyang tapang sa Panginoon. Kaya sinabi niya na magiging sira ang ulo ni King Nebuchadnezzar. Para sabihin niya po ang katotohanan ng 7 taon. The counsel that Daniel eventually gave indicates that the king could still avoid the threatened judgment. So God intended the king to learn a certain lesson from this dream. Or if not from that, from the experience it forecast. Then when the lesson was learned, his kingdom would be restored to him. So kapag ka po siya nagpakumbaba, ay muling i-restore sa kanyang kingdom. Pero alam natin mga kaibigan, hindi lang yung basta kingdom, kundi kumbaga po, yung kapangyarihan ay ibabalik po sa kanya. So what is God wanted the king to understand? Why would the Lord want him to know this? So kung babasaan po natin ang Daniel chapter 4 verse 25, bakit nga ba gusto ng Panginoon na maunawaan ito ng hari? At bakit nga ba gusto rin itong malaman ni King Nebuchadnezzar? Bakit po? Alam natin mga kaibigan, God's rulership was the lesson that God soon seeking to teach the king from the beginning. Alam natin, parang pong may soft spot ang Panginoon, King Nebuchadnezzar. Kasi pansin naman natin na bagamat hirap po ang mga bihag, kasama siyempre ito sina Daniel, sina Meshach at Abednego, Shadrach, doon sa lugar ng Babylon. Pero alam natin wala tayong kumbaga kinaigitan sila, na naghili ang mga naroon sapagkat kakaiba siyempre ang mga anak ng Diyos, di ba? Pero sabi dito, some 30 years earlier, Daniel had told the king, the God of heaven has given you a kingdom. But King Nebuchadnezzar has set up an image of gold to declare his independence from the Most High. In other words, he had refused to accept God's sovereignty. Kasi nga wala pa sa kanya, may knowledge na siya, pero wala siyang meron siyang na-convince din siya na may Diyos, di ba? Kaya lang wala pa yung pangatlo at pang-apat, yung conviction at conversion. Kasi nga may pride pa po si King Nebuchadnezzar. Now he was given another opportunity to learn this lesson. But again, he failed. Doon sa ating pong pag-aaral. So ano ang nangyari po sa kanya? The king's humiliation. Daniel chapter 4 verses 28 to 33. So why did God punish King Nebuchadnezzar when he exclaimed, "Is not this the great Babylon I have built?" After all, it was true that he had built large part of the city. Parang nagmalaki kasi siya, ito, minsan sa ating church, ako nagbigay niyan, ako nagpagawa niyan, ako nag-donate niyan. Ako lang ang may kaya niyan, ako lang naman may pinag-aralan dito sa kung hindi sa akin, hindi mangyayari yan. Mahirap pong ganun, kasi si King Nebuchadnezzar, yun po ang kanya. Okay, tama naman. Sa kanyang bahagi, sa kanyang pananungkulan bilang hari, naganap ang lahat. Pero alam natin mga kaibigan, tinuturuan siya ng Panginoon ng isang bagay na matuto siyang magpakumbaba at matuto siyang magdepende po sa ating Panginoon. So, Babylon covered an area of approximately 2 square miles. The total length of its inner and outer walls was about 13 miles long. Imagine niyo po yung laki po. The double wall fortifying the city measured more than 96 feet in width. Imagine niyo po yun, 96 feet in width. Imagine niyo na po ba yung kanyang lugar? It was a religious center without rival. A cuneiform tablet of King Nebuchadnezzar's time lists 53 temples dedicated to important gods, 955 smaller sanctuaries, and 384 street of altars, all of them within the city confine. Imagine niyo po,
kung ano meron. Ito po yung nakalagay sa ating SDA Bible Commentary, page 797. Ito po yung pong ipinagawa lahat ni King Nebuchadnezzar sa kanyang pagiging hari. Una, 53 temples. No, siyempre po, siya ay paganong hari, dedicated sa mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, 955 smaller sanctuaries. Imagine nyo yung laki niyan, ano po. Pangatlo, 384 street altar. So, sa bawat street po, 384 street ay may altar. No, alam natin na yung dedicated din sa mga Diyos-Diyosan. Kasi siyempre naman po, siya po isang pagano. So, ganito po, katindi po ang ganda, ang dakila, ang kalakhan, at kapangyarihan po, mga kaibigan, ng Babylon. So, na-imagine nyo na pa kung gaano katindi po ang Babylon. And the center of Babylon's glory was the famous temple tower Etemenanki. Ito po dedicated sa Diyos na Marduk, na mayroon po itong 300 feet square at the base and more than 300 feet high. Imagine yung laki na yon. In ancient time, it was the only surpassed by the two great pyramids of Giza in Egypt. So King Nebuchadnezzar's reputation as a builder has been preserved in the writings of Babylonian priest Berosus. So ito po, papakita ko sa inyo yung tower ng Etemenanki. O yan po yun. Ito yung tower ng Etemenanki. Okay. Ito naman po, ano po, ang Diyos-Diyosa na Marduk. Yan po yung Diyos-Diyosa na Marduk. At ito naman po, ang writer na Berosus, which is 280 BC. Ano po, siya po ay priest at writer. At doon po nakita sa lahat ng mga cuneiform, ibig sabihin po mga cylinder na bato, na ito ay inukit doon lahat at nakuha ito ng mga archaeologists. So kaya totoo po yung pinag-uusapan natin, totoo ang Biblia, at dito natin makikita ang kapangyarihan talaga ni Haring Nebuchadnezzar. As soon as the boastful words, "Is not this the great Babylon I have built?" had left the monarch lips, judgment was meted out and he became incensed. No, nung sinabi niya kanyang pagmamalaki, pagmamataas niya, hindi ba't ako ang gumawa ng mga ito? Sa aking pangkapangyarihan, sa aking panunungkulan ay naganap ito. At miya-miya na lang po, siya po'y ano po, naging sira ang ulo. Para ganun po mga kaibigan, ano po ang naging sakit ni King Nebuchadnezzar. Kumbaga po sa atin, higit pa roon dahil ang kanyang ano po, nag-asal-aso po, hayop talaga itong si King Nebuchadnezzar, at ang mga kinakain niya, nanginginain siya sa labas po ng Babylon, ano? At doon ang ginanginain po niya ay yung mga damo. Ganun po ang naging sakit po ni King Nebuchadnezzar. So dito po ipinablish po noong 1975 ang isang natuklasan na Babylonian cuneiform. So ito pong mga cylinder na natutuklasan ng mga archaeologists po. Kasi siyempre po katuwang ng mga theologians ang mga ano po, ang archaeologists, kasi sila po yung nagdidig ng mga sa ilalim ng lupa, na kumukuha ng mga ebidensya, mga pieces of evidence. Kumbaga po sa atin ay talagang nagagamit po yon para magpatunay at para maging backup po ng Biblia ang mga archaeologists. So dito po may refer to King Nebuchadnezzar madness. Na-publish po to. The text state that the king gave contradictory orders, refused to accept counsel, show love neither to son nor daughter, neglected his family, and no longer performed his duties as head of state. So ito po ang author na ito ay Adventist po. Si Siegfried Horn ay isa pong archaeologist at siya po ay isang Old Testament author, scholar po sa ating Adventist po. Kaya isa po ito sa mga nag-aral talaga at pinag-aralang mabuti po yung Old Testament, at sabi ko nga po isa sa pangasikat na archaeologist ng buong mundo, Adventist po to si Dr. Horn. Kaya nagpapatunay din po na ang Biblia tama, binaback up po ng mga archaeologists. At ang tamang history po ay nagbaback up din po kung ano ang nangyari. Kasi nga po marami silang natutuklasan ng mga cuneiform, mayroon sila, tapos dinidecipher lang nila kasi siyempre mga scholars sila, they can decipher different languages, different mga forms,
at na-decipher po nila kung ano yung nangyari at kung ano talaga ang totoong naganap doon sa buhay ni King Nebuchadnezzar. So totoo po ang Bible. At naniniwala ko 100% mga kapatid, naging backup lang talaga ang mga archaeologists at historian, no po, ang mga scholar na mga ano po, Old Testament and New Testament scholars po, no. Pero naniniwala ko kahit even without them, we can still believe that the Bible is the Word of God. Tama po ba ako, no? Kaya lang po nadagdagan po yung authority at credibility ng Biblia sa lahat ng natutuklasan ng mga archaeologists at mga historian ay ito yung sumasalamin kung ano talaga ang nakasulat sa Biblia. So ang galing talaga ng Panginoon, ano? Hindi niya pinabayaan ng Panginoon na hindi matuklasan ng mga tao kung ano talaga ang naganap sa panahon ng ancient time. Okay. Ano po naman ang nangyari kay King Nebuchadnezzar? So, pansin natin, ano, si King Nebuchadnezzar ay nagkaroon po ng conversion. Daniel chapter 4 verses 34 to 37. Ano, royal conversion was actually unusual but not unknown. We can have another example po, si King Akbar of Edessa in Mesopotamia ay naging Christian when the gospel was preached to him. So hindi na bago, ano po, na nagkaroon din po ng tinatawag na conversion. Ito po yung mga haring pagano, sumasamba sa mga libo-libo mga Diyos-Diyosan. And yet, hindi po, sabi ko nga po, inulit ko kanina, no, may soft spot po sa puso ng Diyos ang lahat ng tao. Masama ka man, pinakamasama, pagano ka man, maitim man ang iyong budhi, no, may soft spot ang Diyos sa kahit kaninong tao, regardless ng religion, regardless ng kulay, regardless ng iyong buhay, regardless ng pinagdaanan mo, ang Panginoon ay pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yun po ang karakter ng Panginoon. Ano? Kaya po dito, no, sa palagay nyo kaya, ito'y maaaring maging tanong sa atin, ano, sa palagay nyo kaya ay coincidence lang na itong sina Daniel, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay naging bihag doon sa Babylon? Yun ba'y coincidence lang o ito ba'y planado rin ng Diyos upang ang katotohanan, ang pag-ibig ng Panginoon ay maging karanasan ni King Nebuchadnezzar? So dito natin makikita mga kaibigan ang kakaibang ano po no yung karakter ng Panginoon, no. Talagang limitless ang kanyang pag-ibig, no. Kaya nga po minsan sa akin ano, sa akin lang po, no, naiiyak ako lagi kapag lali kong naaalala na ang Diyos ay pag-ibig, no. Tayo marami tayong pagkukulang, no. Ang dami nating mga pagkukulang sa buhay, maraming pagkukulang sa Panginoon, pero never na jinudge tayo ng Panginoon. Never tayong iniwanan ng Panginoon, ano. At dito natin makikita mga kapatid, ano, at mga kaibigan, na si Haring Nebuchadnezzar ay hindi po pinabayaan ng Panginoon, ano. Nagtulong-tulong ang 4 na Hebreyo, kabataan, upang sa pamamagitan ng banal na espiritu ay makita po ni King Nebuchadnezzar ang kakayahan ng isang tao na tanggapin niya ang Panginoon kung siya po ay talagang mawala ang pride, mawala ang pagmamataas at mawala sa kanya ang kanyang tinatawag na dependent sa kanyang sarili. No? Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. So ano po yung importanteng punto sa kay King Nebuchadnezzar na ma-restore po ang kanyang trono, no? The return of reason is said to have come to the king with his recognition of the true God. The once proud monarch had become a humble child of God, the tyrannical, overbearing ruler, a wise and compassionate king. He who had defiled and blasphemed the God of heaven now acknowledged the power of the Most High and earnestly sought to promote the fear of Jehovah and the happiness of his subject. Under the rebuke of him who is King of kings and the Lord of lords, King Nebuchadnezzar had learned at last the lesson which all rulers need to learn. Hindi lang po rulers sa ating panahong konteksto. Kay hari ka, kay prinsipe ka, kay prime minister ka, kay kung pinakamayaman sa balat ng lupa, kay presidente ka. We need a lesson. We need to learn the lesson that only God is in control and only God is omnipotent God, omniscient and omnipresent God. The true greatness consists in true goodness.
God's purpose that the greatest kingdom in the world should show forth his praise was now fulfilled. This public proclamation in which King Nebuchadnezzar acknowledged the mercy and goodness and authority of God was the last act of his life recorded in sacred history, according to Ellen White in Prophet and Kings, page 521. So how does Nebuchadnezzar's hymn of praise indicate that he had experienced a true conversion? Daniel chapter 4, verses 34 to 37. There are numbers of indicators showed that his conversion was genuine. Number one, his desire to give God publicly the glory at the expense of his own humiliation shows that the once proud monarch no longer thought himself to be the greatest king on earth. So dito natin makikita mga kaibigan, ang tunay na karanasan po ni Haring Nebuchadnezzar na kung saan ay ipinakita sa atin dito na naranasan po talaga niya ang ang tunay na conversion. Yan po yung unang manifestation. Pangalawa, manifestation ng kanyang conversion. In chapter 3, he had defiled the God of the Jews. Now he acknowledged him as the true God of heaven who held the king's destiny in his hands. No? Yun po ang pangalawang manifestation ng kanya pong conversion. Na dati po, kanya pang inaalimura ang Panginoon. Pero dito po ay inacknowledge na niya ang ating Panginoon. Pangatlo, na manifestation, mga kaibigan, ng kanyang conversion ni King Nebuchadnezzar. His selfishness and self-glorification gave way to concern for the glory of God. Kumbaga po, nawala na sa kanya yung makasarili, yung kanyang itaas ang kanyang sarili, ang pagiging selfish, kundi ibalik lahat. Kaya nga po nagpuri siya sa Panginoon. Yun po ang napakaganda po, no, kung mababasa natin ang whole chapter ng talagang nasa puso natin yung pagbabasa, yung talagang matiim nating babasahin yun. Sabihin natin, wow, grabe naman pala itong nangyari po kay King Nebuchadnezzar. Kumbaga po, kung sa panahon natin siya, kung siya ay magbibigay ng testimony, siguro lahat tayo ay magigimbal, maa-amaze tayo sa awesome conversion na naganap ko sa isang paganong haring si King Nebuchadnezzar. At lahat po, yun ang pinakamaganda sa lahat, hindi lang niya in-acknowledge, hindi niya lang po tinanggap ang Panginoon. Ang pangatlo ay yung ibalik po sa Panginoon ang lahat ng papuri. Hindi na yung ako, akin yan, ako na ganito, ako na ganan, kundi lahat po ay ang pagbibigay po ng papuri sa ating Panginoon. Sapagkat true repentance and sorrow for sin denote that inward change of mind, affections, convictions, and commitment that leads to the outward turning from sin to God and His service. So dito natin makikita, ang tunay na conversion ay may tunay na pagpapakumbaba, may tunay na paghingi ng tawad, may tunay na pagkahabag at saka po yung pagsisisi sa kanya mga kasalanan. At siya po ay nalulungkot doon sa mga kasalanan na kanyang nagawa. At nagkaroon siya hindi lang po ng knowledge, hindi lang siya nagkaroon po nakumbinsya, hindi lang siya nagkaroon ng conviction, ang higit sa lahat, nagkaroon siya ng conversion. Ito ang tunay na lundo ng karanasan ni King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar, ang sabi ni Ellen White, sa Bible Commentary, Volume 4, page 1170, King Nebuchadnezzar, before whom Daniel so often honored the name of God, was finally thoroughly converted and learned to praise and extol and honor the King of Heaven. So di po ba, napakaganda po, Kaya sa langit, tayo makarating sa langit, ay makikita po natin, isa si King Nebuchadnezzar na babangon sa kanyang libingan. At sa kanyang libingan yon ay para salubungin ang ating Panginoon. Kaya marami tayong itatanong rin, kay King Nebuchadnezzar. Ako marami na ako itatanong, lalo na kay Daniel at doon sa tatlong Hebreo
no, kay King Nebuchadnezzar. Pag tayo nasa heaven na, there's a lot of studying, there's a lot of testimony, there's a lot of Bible study, no, na magaganap po doon. There's a lot of queries to be answered, no, ng Panginoon. And there's a lot of Bible characters that are faithful and loyal to God, putting all their allegiance and love to God, na matatanong po natin, wow, excited na po ako doon. Ano po mga kapatid? And God's judgment against men may be averted by repentance and conversion. Kaya kung meron kayong panahon, tingnan po ninyo Isaiah 38 verses 1, 2, and 5, Jeremiah chapter 18 verses 7 to 10, and Jonas chapter 3 verses 1 to 10. For this reason, God announced the impending judgment upon King Nebuchadnezzar, but gave him a full year in which to repent and thus avert the threatened calamity. So yun po ang ginawa ng Panginoon. Hindi po, kumbaga po, kung mapapansin natin, ay nai-restore ang kanyang trono sa kanya, and then later on alam naman natin na kinakailangang matapos din po ang Babylon para sumunod po ang pangalawang imperyo, which is the Medo-Persian Empire. By the way, ang Babylon po ay Iraq, ang Medo-Persian Empire po ay Iran, no? Baka sabihin niyo, meron pa bang Babylon? Meron po. Ang tawag po sa ancient name ng Iraq ay Babylon, okay? Ang ancient name po ng Iran ay Medo-Persian Empire, okay? However, the king did not change his way of life and accordingly brought upon himself the execution of the judgment. God forewarns people and nations of their impending doom. He sent a message to the world today, warning of its rapidly approaching end. Few may heed such warning, but because of adequate warning has given them, men will be without excuse in the day of calamity. Kaya makita natin mga kaibigan, tandaan natin ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon. Ano man ang nangyayari sa sanlibutan ngayon, ang giyera mula sa Russia at Ukraine, ang giyera laban po ng Hamas at ng Israel, pinagtulungan pang Israel ng Hezbollah, no, ng ISIS, ng Hamas, ng Iran, pero wala tayong dapat ikatigatig sapagkat ang Panginoon po ay is in control. Ngayon, atin pong laging iisipin mga kaibigan na si Jesus ang the Lion of Judah, na kung Panginoon Jesus ay sinamahan ang tatlo doon sa pugon. Kung ang Panginoon, mga kaibigan, ang Panginoon ni Daniel at naging Panginoon ni King Nebuchadnezzar, nawawag nating kalimutan si Jesus, who is the Lion of Judah. Siya po ang symbol ng Lion of Judah ay si Jesus. At nawa po ay makita natin ang kahalagahan ng ating tunay na pagpapasakop sa Panginoon. At kung ikaw ngayon, kaibigan, ay nagugulumihanan, ikaw ngayon sa iyong puso ay parang nagdadalawang isip kang magpasakop kay Jesus, it's about time for you to open your hearts like King Nebuchadnezzar. Not only to open your heart, but to accept Christ as your personal Savior and Lord na naging karanasan ni Haring Nebuchadnezzar. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa ay maging karanasan natin ang lagi tayong magtiwala at lagi nating maging focus ng ating buhay sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa lahat ng plano, sa lahat ng pag-aaral, ang ating Panginoong Hesus, who is the Lion of Judah. This is my prayer.